Hi everyone! Good afternoon, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, nangunguna na siya kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang, eto na nga, update tayo ngayon dito sa MGI All-Stars. Grabe, panalo dahil sobrang excited na ako sa eto na nga, simula na ang competition ng MGI All-Stars at yung mga kandidata ay nag-arrival na dito sa Thailand. Nag-arrive na yata starting today and tomorrow. And then, ayun, magdadatingan na silang lahat. And then, sobrang exciting dahil ngayon pa lang talagang alam na natin sobrang pasabog ng MGI All-Stars. And then, syempre, naabangan natin dyan yung mga kandidata na, alam mo yun, malalakas at talagang magkukumpit talaga sa pageant na to. Sobrang titignan natin, ano nga ba ang pasabog dito sa MGI All-Stars ngayong taon na to? Yung entablado nila ay mas malaki pa sa, sa Miss Grand International. At grabe ha, ang casting ng kanilang mga hosts, judges, talagang, hindi biro. Pinaghandaan at pinag-isipan talaga ni Mr. Nawat ng bonggang-bongga ang pageant ng MGI All-Stars. Kaya, I'm so excited dahil, wag mong isnabin. Another pageant na talagang aabangan natin every 6 months ba? Oo, kasi di ba hindi siya annual. Parang every 6 months, ganon. At oh my gosh, para gumastos sila ng ganito kalakas, di ba? So ngayon, kailangan talaga gandahan ang unang-unang first edition ng MGI All-Stars. Pero ini-expect ko talaga na I think ay kakabog sila dito. Dahil sa plano pa lang ng pageant na to, parang 2 weeks lang, di ba? 2 weeks lang yung itatagal. So parang ngayon pa lang, parang maiisip mo, ay, bongga, sa 15 days, bongga ang mga mangyayari. And then, ayun, looking forward ako sa sasing ceremony na magaganap this coming 19, at bongga yan para sa press con, di ba? So, let's see, ano nga ba ang mga kaganapan na makikita natin dito. Ito nga, isa sa mga magiging host, ang tatlong beauty queen natin from the Philippines sa preliminary competition and finals. Emma Tiglao, syempre, ang reigning Miss Grand International, and then of course si J. Opiasa last year, di ba? So kung iisipin mo, my gosh, hindi nila nakalimutan si CJ Opiasa, and then plus Michelle D. Di ba? Tatlong Pinay beauty queen na talagang hinangaan natin, minahal natin ang tutungtong sa entablado ng MGI All-Stars. Ang tanong, magiging permanent na nga ba sila, di ba? Pero marami din nagtatanong kung ito nga ba si Michelle D ay sasali nga sa MGI in the future. Ang sinasabi, MGI Philippines or Miss Grand Philippines or Miss Grand All-Stars. Saan na ba talaga dito si Michelle D? Ako, para sa akin, gusto ko siyang maging Miss Grand All-Stars. Yes! Panoorin muna natin. Katulad na sinabi ni Michelle D doon sa kanyang vlogs na gusto niya munang malaman. Marami siyang tanong, marami siyang kinukonsider na dapat nga ba siyang sumali dito sa pageant na to. And then of course, yung mga sponsors niya, talagang grabe din. Kaya parang feeling ko, siguro may hirapan, pero baka one day makita natin siya, di ba? So, yan. And I'm so excited. And then, eto na nga, grabe, nangunguna na. Sino ba ang nangunguna? So, syempre, naabangan natin dyan yung 5 candidates natin na magkukumpit sa MGI All-Stars. Pero, syempre, ang nangunguna sa listahan ngayon para sa pre-arrival, para sa ibang mga content creator. So, hindi to yung akin, pero ito yung sa kanila.
So, syempre, China. Nako, si China, isa sa mga nakikita nilang malakas, nilagay nila sa top 10. At saka, syempre, nandiyan dyan din si Czech Republic. Si Czech Republic na talagang maganda din. Oo, at wala naman duda yung ganda nito. Kahit naman noon lumaban to, ay talaga namang gandang-ganda na ako sa kanya. Andiyan dyan din, syempre, si Venezuela. Nawala man si Stephanie Gutierrez, pero eto na nga si Miss Venezuela Gabriela ang papalo at nasa number 8. At saka syempre si Samantha ng Ecuador. Grabe din, panalo din ang kanyang eksena. Alam natin na makikipagpukpukan yan. And then si Japan para sa number 6 spot. So ngayon pa lang talagang sabi ko nga, grabe ang magiging bakbakan dito. At medyo nakakakaba. Siyempre, nandito din yung pambato ng Ghana na nasa number 11, di ba? Philippines na si Pusha. Alam naman natin si Pusha. Diyos ko naman, yung ganda ni Pusha. Diyos ko, grabe ka, abang-abang din talaga. At ayan nga, nasa number 12. No? United Kingdom. Ay, nako, yun na-interview ko to dati sa Miss Grand. Naging kalaban niya si Emma Tiglao. Ay, talaga naman grabe. 13. And then si Kaylin, pumalo naman sa number 14. Naging maintriga yung interview ni Kaylin kay Buex. At ayun, pinag-uusapan at winner naman. And then of course, Thailand na si Elsa. Na si Elsa na naging Miss Aura. Oh my gosh, don't underestimate yung kakayahan ni Elsa dahil iba din yan. Oo, iba din yung energy niya. Talagang bigay na bigay. And then I'm so excited for them. So sila yung bumubuo ng 15, di ba? 15 si Thailand, Elsa, Philippines, Kaylin, number 14, and number 13 naman si United Kingdom. Si Philippines, si Pusha naman ay nasa number 12, and then Ghana naman ay nasa number 11. Number 10 naman si China, Czech Republic, Venezuela, Ecuador, and Japan para sa number 6. Actually, madaming kandidata ang Pilipinas, pero kung babanggitin ko yung buo, halos talaga pumasok naman ang ating mga pambato. And I'm so excited, di ba? Talagang excited ako sa magiging eksena nila. Pero eto, tingnan natin kung sino nga ba yung nasa number 1. So, para naman sa number 5, syempre si Czech Republic. Si Czech Republic na, ay nako, kabog din to. Tapos, para naman sa number 4 ay si Dominican Republic. Ito yung Miss Latina. Nako, grabe din niya si Miss Latina. Lumalatina din yan. Parang Latina, palaban. Di ba? Palaban yan sa Miss Universe. And then, number 3 naman, syempre si Colombia, si Vanessa. Ay, nako, natatakot ako dito kay Vanessa. Sa totoo lang. Kasi si Vanessa kasi, iba din yung niyan, iba din yung aura niyan, at iba din yung ganda-gandahan niyan. Palaban. At my gosh, nakakakaba. Nakakakaba talaga si Vanessa. And then, of course, number 2 naman, syempre, si Peru. Nako, Peru. Sino susunod? Di ba? Si Peru, nako, malakas din yung laban ni Peru ngayong taon na to. Pero arrival pa lang naman to. Mababago pa yan kapag nagsama-sama na sila. And then, syempre, para sa kanila, ang number 1 spot ay wala nang iba kundi si Philippines, Gasini Ganados. Diyos ko naman, talaga namang inaabangan ng lahat si Gasini, di ba? At si Gasini, alam natin na talagang, ay nako, Diyos ko Lord, I'm so excited sa pageant na to. Makikita ko si Gasini, makikita ko si Kaylin, tapos makikita ko si Pusha, nakikita ko naman. Pero syempre si Michelle D, di ba? Doon ako excited kay Michelle D. And then ayun nga, so alam naman natin na talagang palaban ang lahat ng kandidatang to na nagko-compete dito sa MGI All-Stars. And then I'm so excited dahil ngayon pa lang naririnig na natin na kung ang lakas ng laban ni Gasini Ganados. At ngayon nga sa pre-arrival pa lang ng ibang prediction ay talagang nanguna na si Gasini. Imagine ninyo, nangunguna na, di ba? So, yun yung bongga doon. Ako, happy ako. Diyos ko, aayawan mo pa yan. Nagna-number 1 na tayo. And then, ayun. So, tignan natin kung ano ang ipapakita ni Gasining eksena ganap sa laban niya dito sa Miss Grand All-Stars. Di ba? Kasi, syempre, di ba, parang manguna ka sa prediction.
Diyos ko Lord, alam kong malakas talaga si Gasini in terms of magiging performance. And I wish na sana si Gasini na ang maging MGI, kauna-unahang MGI All-Stars. Alam mo, grabe no, parang pag nangyari yon, kung iisipin mo, ang saya dahil talagang kapit kamay, di ba? Kapit kamay na talaga si Papa Nawad sa atin ng bonggang-bongga at pinaniniwalaan niya na ang galing ng Pilipinas. Pag nanalo tayo ng MGI All-Stars ngayon, oh my gosh, ang gandang Buena Manos to para sa atin, di ba? So, yun. So, I'm so excited. Hindi ko lang alam kung matutupad ba yung sinabi nila na every 6 months magkakaroon ng MGI. Or, kasi pag nanalo si Gasini ngayon, sasali uli siya sa susunod na taon. Matik, nakasali siya. Tapos, sa susunod pang taon, kapag nanalo uli siya, magiging ano na, doon pa lang, parang pangatlo yata, doon niya yata makukuha yung pa-premyong $1 million. So, pag nagpangatlong consistent siyang winner. And I'm so excited, di ba? So, yun. So, ang hirap i-maintain nito. Pero, alam ko na kaya to ni Gasini. At alam kong ilalaban to ni Gasini ng bonggang-bongga, no? May lumabas din na balita na dapat daw sasali daw si Herlin Budol at saka si Celeste Cortesi. Pero, syempre, si Celeste hindi na pwede kasi pregnant nga siya. Parang feeling ko talagang graduate na siya pagdating sa laban ng mga ganitong contest. And then sa Herlin Budol, Diyos ko, inaabangan ko. Pag sumali sa Herlin Budol next year, oh my God, ang sarap, ang saya, di ba? Kung iisipin mo. Pero, tingnan muna natin kung gusto nga ba sumali ni Herlin Budol, di ba? Kasi ngayon, parang feeling ko, hihintayin pa natin. Kung sasali si Michelle D ang malakas na laban, di ba? So, yun. So, alam mo yun, yung kaya niyang makuha yung title ng MGI All-Stars. Pero, syempre, abangan na muna natin ang mga susunod na kabanata na pwedeng mangyari dito sa MGI All-Stars. For now, guys, syempre, supportahan natin ang mga kandidata natin. At sana naman po, kung ang mga botohan, iboto natin sila. And then, especially si Gasini, Diyos ko Lord, sana po manalo, di ba? Hindi lang si Gasini, yun lahat ng candidates natin. Kasi at the end of the story, we are Miss Philippines, di ba? So, yun, basta laban lang at tiwala lang sa ating pambato. Kaya natin to, di ba? At ayun, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.